Ang babaeng makasalanan, Tina Ryan. Don't mind the girl on the right. Si Miss Jeka yan. Wala siyang kinalaman. Yung babae na nasa kaliwa ang ating pag-uusapan. This woman, a radio DJ from Magic 89.9, ang paksa ng ating story time. And this will bring us back to Guevara's one more time. The gentleman on the left is Mr. Warren C., the president of WPI. Sila may hawak ng NutriBullet dito sa Philippines. Pinakilala ako sa kanya ni Tina Ryan. Tapos sabi niya sa marketing niya, padala niyo to si JT ng Magic Bullet. Akala ko kwentuhan lang, pero ginawa nga nila. Sir Warren at sa NutriBullet Philippines, maraming salamat po. Aliw na aliw ako dito. Napaka-cute ni Chef Jack. Now, let's get back on track. August 13, 2010, exactly on my 27th birthday, na-hire ako as a radio DJ sa isang kabubukas pa lang na FM radio station. Technically, hindi siya bagong-bagong bukas na radio station kasi yung frequency matagal nang available. Well, ang pinakatamang term, bagong reformat yung station. Nag-rebrand, kumbaga. 103.5 Max FM yung frequency from 2007 to 2010. And then, August 2010, ginawa siyang 103.5 Wow FM. Ni sa hinagap, hindi ko naisip na makakasalamuha ko tong babaeng to. Naririnig ko lang siya sa radyo. Hindi ko lang siya basta nakasalamuha Nakatrabaho ko. Nakatrabaho mo si Tina Ryan? Paano? Boom! Kami yung magkatabi ni Tina sa kaliwa. Ako yung nasa extreme left. Yep, ako yan. Ito yung kauna-unahang photoshoot ng 103.5 Wow FM DJs bago kami umere the following week. Kaya ganyan yung mukha ko dyan, parang magko-collapse, yung tipong gustong magbanyo. Kasi chong, di ko alam kung ano mararamdaman ko. Kasi ang katabi ko, si Tina Ryan lang naman. Tapos kasama namin si Mr. Fu, si Laila Chikadora, tsaka si Tito Potato. Kasama ko silang apat sa iisang litrato. Nung mga oras na yan, yung batang radyo na ako, sa tuwa, gustong magtatatakbo. Ano naman kung katabi mo si Tina Ryan? Gaano ba katikas yan? Teka, may hihiramin akong litrato para maintindihan nyo. Eto, hiniram ko pa to sa Facebook page ng Magic 89.9 para lang maintindihan nyo. Si Tina Ryan lang naman ang kauna-unahang babaeng DJ ng Magic 89.9. Nagsimula siyang umere sa Today's Best Music, Magic 89.9, noong 1994. Hanggang ngayon, maririnig mo pa rin siya sa ere. 31 years na siya sa radyo, boy. Napakaraming estudyante ang napag-graduate nito. Yung mula sa bahay, papunta sa eskwelahan, sinasamahan niya yung mga yan. Napakaraming empleyado ang yamot na yamot sa trabaho na napalamig niya ang ulo. Sa ganda ng boses ni Tina Ryan at sa lawak na music vocabulary niya, hindi mo siya pagsasawaang pakinggan. O baka pumasok to sa isip mo, naku yung ganyang kagandang karera, minsan yung mga taong yan, may pagkabratinela. Ako na magsasabi sa'yo, hindi siya ganon. Kumusta naman si Tina Ryan katrabaho noon? Well, aalalayan ka niya mula umaga hanggang hapon. Ipapaliwanag ko sa'yo. Kung hindi ako nagkakamali, sa Star Mall Alabang tong event namin na to. Sa van pa lang papunta sa venue, pinalalakas niya na yung loob mo. Bumabangka siya ng kwento para lumakas yung loob ko. Sa kwentuhan, nabibigyan niya ako ng pointers kung paano ko dadalhin yung sarili ko sa entablado. Para sa mga hindi nakakaalam, si Tina, mahusay na host yan. Gusto mo corporate, gusto mo masa, kaya niya. Ang galing nga, yung pangalan niyang Tina Ryan sa Magic. Nung nag-wow siya, pasok pa rin. Kahit na from pop radio station to a masa station, yung pangalan niya, hindi kailangan ibahin. Tina Ryan. So parang ibig sabihin, ang kulit mo kasi ang hina mo Tina Ryan ka tuloy. Diba? Tina Ryan. Ang babaeng makasalanan, yun ang moniker niya sa Wow FM nun. Naalala ko nagkaroon kami ng press con sa Chili's Morato. Kabadong-kabado ko. Gusto ko magpalamon sa lupa sa hiya. Kasi nga yung mga kasama ko, kilalang kilala ng mga press people na inimbita. Habang ako, saling pusa. Alam kasi ng mga tao doon, yung kargada ng mga kasama kong DJ na veterano na. Kitang-kita ko sa mga mukha nila. Ayaw lang nilang sabihin kasi baka mabastos ako. Pero kitang-kita mo, naguhumiyaw sa mga mukha nila. Ang gustong isigaw, "Utoy, anong may tutulong mo?" Ganon. Ang sweet ni Tina kasi binabanggit-banggit niya ako pagka turn niya na magsalita. It's giving familiarity, charit. Kumbaga, parang ang dating, kilala niya ako. Alam niya kung ano yung may o-offer ko. Alam niya kung ano yung may tutulong ko. At na-appreciate ko yun. Hanggang ngayon. Eto pa isa. The very first day na umere kami sa Wow FM, di ko lang maalala kung August 27 ba yun. I'm not sure kung Friday siya o basta first day ng airing namin. Hindi ako pinatapos mag-board.
Kasi ang time slot ko noon was 3 to 6 p.m. So mga 4:30 pinag-ready na ako kasi babiyahe kami papuntang BGC dahil meron kaming parang i-host na event. Pero event namin yun, event ng wow, parang i-launch kami, ganon. Kabadong-kabado ako nun, as in kabang-kaba. Lahat ng singit ko, basang-basa ng pawis. Hindi nga lang pawis ang lumabas ata, lahat ng liquid, mga inom ko nung tanghalian, soft drinks, juice, mga ganon tsaa, gatas, lahat lumabas na. Pero nung set na namin ni Tina sa program para mag-host, nung sumampa na kaming dalawa sa entablado, kitang-kita ko kung paano hindi niya ako iniwan. Yung mga joke ko na kabang-kaba kong binitawan, lahat yun, tinawanan niya. Hindi siya nagbakulaw on stage, hindi niya ako nilamon, hindi siya nagparamdam ng kayabangan o kung ano man. Pinaramdam niya na pantay kaming dalawa kahit na kayang-kaya naman niyang i-host yun mag-isa. Yung hindi niya lang binenta yung sarili niya, yung tumindig siya para sa aming dalawa. Inalalayan niya ako na hindi magkalat, kumbaga. Si Tina, kahit na ang tagal niya na sa industriya, hindi kanya ituturing na iba. Ang dating nga parang naging ate-ate ko siya. Naramdaman ko rin kay Tina na genuine siyang magturo sa aming mga baguhan. Hindi naman siya napipilitan. Hindi ka matatakot na magkamali kasi hindi naman niya ipaparamdam sa'yo na mukha kang tanga. Actually, pagtatawanan niyo lang yung dalawa. Tsaka sobrang sweet niya ni Tina Ryan. Kahit saan siya magpunta kasama ka, i-build up ka niya. Ipakikilala ka sa lahat ng mga kakilala niya para magkaroon ka rin ng network. Sa loob nung mga taon na magkasama kami sa Wow FM, hindi siya naging maramot sa akin. Nung nagkita kami noon sa Givaras, pakiramdam ko, ako pa rin yung JT na bagong salta sa radyo, tas siya yung ate-ate ko. Hindi nawala sa akin yung ganong level ng respeto para kay Tina. Kahit na malayo-layo na rin at maganda ang itinakbo ng aking karera sa industriya, pagkasama ko siya, binabalik ako dun sa photoshoot. Kung kailan una ko siyang nakita.